Okay, so let's discuss this um, problems involving prop beam and cantilever beams using superposition method. So in this, I actually got this from Paital and Singer in Strength of Materials, the Green Book, yeah, 4th edition. So a couple M is applied at the prop end of the beam as shown in the figure. So mabiyat R, yung R dito, yun yung reaction. Hindi nalagay, no? Tayo na lang maglagay. Reaction Y. Ano yan? Anong orientation yan? Compute R at the prop and also the wall restraining moment. So, paano ba to? Paano ba nagiging reaction nito? Di ba ito ay paganyan? So, parang, hindi natin makikita dito eh. Makikita natin kapag mas makikita natin kapag nag-superposition tayo. Ginamitan natin ng cantilever. So, ayan, binigay ko na to. So, ayan. So, di ba pwede natin yung mahati? Yung prop beam pwede natin gawing cantilever, dalawang cantilever na kung saan apply mo lang yung pares na loads. So, ito yung couple. Yan, couple force. And then yung reaction or simply yung force sa hinge na part. Ayan. So, basically itong moment ay parang tinutulak mo siya. So, umaangat. Nagde-deflect yan pa ganyan. Positive deflection yan. Positive. Ito naman, yung sa baba, of course, negative yon downward. So, ayun. Pero, regardless na lang tayo sa sign. So, ayun. Since walang deflection dyan, since that is simply supported, diba? So, hinged yun. So, ang delta doon ay 0. Then, equate lang natin yung mga, deflection at that part. So, MO yung applied moment, M na lang. Tapos, L squared all over 2EI. Ito yung due to the applied moment. And ito naman yung due to force, concentrated force, which is yun nga yung magiging reaction sa hinge natin. So that is, ano ko na lang, neglect ko na yung sign, PL cube over 3EI. Solving for P or R pala, R ko na lang yan. Yan yung R dun eh. Yan yung R dito. So L squared, L cube. So ang nangyayari, ang R na natin ay just 3 halves. Yun na, 3 halves, 3 over 2 ng M. Ito may L pa dito, M over L. 3 halves ng M over L. So, pag ito, ano na eh, parang uncommon yung ganitong mga tanungan, naka-moment. Madalas kasi, uh, UDL or concentrated, 3M over 2L. So, ayan yan. Yan mo siya makakuha, tandaan na lang din yan. Pero di naman ito lumalabas. Kasi practice lang natin. 3M over 2L, so that's the reaction na. 3M, itong M na yan, over 2L. So, makuha mo yung reaction dito, di ba? Kasi, given ka na force. Yun nga ba talaga yung reaction yan? Ayun lang, di ba? Kasi since, kung hatiin nga natin to, so, tinutulak niya yan pataas. Kung ano mo to, tag nito, disassemble mo yan, tanggalin mo yung hinge, di ba magiging cantilever yan? So, ang dulot nitong moment ay parang tinutulak niya to upwards. Parang ganyan nga. Kaya naging positive yung deflection dyan. Positive upwards eh. So, ibig sabihin, downward pala dapat to. Diba? Downward yung force dun. Ganon. Downward yung R. Diba dito yung positive upwards. Sige. Ito na. Gamitin na natin to yung sa problem. So, a beam 12 meters long. Okay. A beam 12 meters long. Length is 12 meters. Is with left end fixed. Okay. Left end fixed. And the right is simply supported. So, yun na yun. Lagay ko na lang din yung force na lang din dyan. Is loaded with 30 kilonewton meter
counterclockwise. Counterclockwise na 30 kilonewton meter. Parang ganyan. 30 M na lang. Same sa kanina. 30 kilonewton meter. Counterclockwise naman at simple support. Ayan yun. Nandiyan yan na. So again, parang katulad kanina. So parang tinutulak niya yan. So ibig sabihin, aangat yun. So dapat 0 ang deflection dyan. Tapos pababa to. Yung R natin ay pababa. So R ulit natin ay 3 halves ng M over L. Yung reaction. Kailangan natin to para makuha natin yung ano. Ano ba tinatanong? Oh, moment at a fixed end lang naman. So, kailangan muna natin yan. 3 halves M over L. Hindi ko na ilagay dyan. 1.5 times M, 30 over L, 12. 3.75. 3.75 kilonewton meter. So, ayun. And then, anong gagawin natin? Solve na natin tong reaction dito. Ano kaya to? Positive o negative? Ano ba mas malaki? Ano ba yan? 3.75 times 12, no? Ito, magdudulo to ng 3.75 times 12 na moment. So, 45. Mas malaki to. So, parang, para equilibrium, ito ay 30. So, kulang pa pala to. So, ibig sabihin, ganito rin siya. Para maging equilibrium, pa ganito rin pala siya. Negative din pala yun. Tama? Kasi 30 plus 50, ito yun, ayun na yan na yung tinatanong. 15 yung moment natin dyan. 30 plus 15, di ba? Okay, ano, simple summation of moments. Ano kasi, pares kasi M nalagay ko eh. M sub O na lang to. Ayun, M na lang to. Ayun, di ba? Pwede naman. Summation of moments. May summation of moments. About dyan. About fixed end. Ayun yung equal to moment. So, ayun. Positive natin ay ito. Pwede rin. Anong assumption mo sa positive? Positive yung ito. Eh di magne-negative yan siya. O, 30. 30 times positive tong 30 then minus mo sa 3.75. Assume positive yung ayan. So 30 minus 3.75 times 12. Then 30 minus 3.75 times 12. 30 minus 3.75 times 12. Ay, negative 15. So mali yung assumption. I mean, so mag-opposite siya, no? So ayun nga, ganito nga siya. Tama ba? 30 minus 3.75 times 12. So, ito ay kulang pa. Ito yung nagwagi eh. Yung ito. So, ayun nga. So, kailangan mo pa nito. Or parang ganito. Summation of moment niya, no? I-equate mo na lang to. 3.75 eh? 30 rather. Plus 30 plus yan. 30 plus something. Ayun, equals ayun, 15. Positive. Same sila ng rotation na. Pa counter clockwise. So, ganun lang. Okay. So, ayan na, may mga forces na tayo, may force na tayo. Pwede na tayo mag-DIM, di ba? Ang sabi dito ay, which of the following most nearly gives the location of the maximum deflection from the fixed end? Eh, mas maganda kapag gawin mo, ano eh, pag di ba kapag nag-aano ka, nag-DIM ka, maganda kapag dito ka mag-start. Maganda lang kapag dito kasi magiging zero yung C1, C2. Pero, kailan mo isolve yung reactions? Ito. Eh, ayoko na nun. Gusto ko na dito mag-start. Pwede naman. Pwede rin yun. Ayoko na kunin eh. E di dito na ako mag-start sa kabila. Punta from right to left ako. From right to left. Ayan, itong distance na to. Ayan yung x pag nag-DIM ako. Di ba? Ano sabi lang naman eh, most nearly gives the location from the fixed end. E di ima-minus ko na lang yan. 12 minus x na lang yung sagot. Di ba? Pwede naman yun. Sige, so ano yung EI? Y double prime.
is the moment. Positive, yun pa rin, positive tayo sa ano, positive tayo kapag pinapangiti yung beam. Yung positive. So, ano yan? 30. Dito ay yung 30, meron tayong 30. Pero lagyan na natin yung x raised to 0. No? Parehas lang naman yan. 30 times x raised to 0, then minus, ito, 3.75 times, yan, distance x. O, yan na yun. Yan lang yun. O, diba? Yan lang. Kapag nag-start ka sa right to left. Pakita ko na lang din yung ano, pag nag-start sa left to right. Sige. So, ito lang ba yon? Oo, wala na eh. So, integrate na natin yan. Ay, ahas ulit. Integrate na natin. So, magiging y prime na lang yan. Pag integrate natin, 30, magiging x na yan. 30x then minus 3.75 x squared over 2. Yun nga lang ba? Mm-mm. Minus yun eh. So, di na natin kailangan paabutin dito. So, plus C pala. Nag-integrate tayo. C1, C1, C1. Okay, so simplify pa ba yan? Pwede na yan. Tinatanong ba yung deflection? Okay na yan. So, integrate ulit natin. Integrate tayo. So, magiging EI na lang. EIY na lang to. So, that will be 30 x squared over 2 minus 3.75. So, ano lang natin i-simplify? Over 2 x cubed. Hopefully, okay na sa ano. X cubed over 3 pala. Kasi x raised to 2 plus 1 over 2 plus 1. And plus C1x plus C2. Ay, cantilever ba to? Ano pala yun, oh? Di pala yung cantilever. May ano ka pala dito. Wala sa isip ko. Prop beam pala talaga siya. Lagi ako nga. Kalimutan ko tuloy. Di pala yung magsisiri yung C1, C2 at prop beam yan. Pero ayun, tatlong boundary conditions yung masasagot mo dito. Ay magagamit mo dito. Dito, zero deflection. Dito, zero deflection, zero yung slope. Okay. So, kailangan ko pala tong isa. Sige, susulat ko na lang ulit yan. So, 30 over 2 ay 15 x squared. Di ko ma-mental to. 3.75 over 6. 0.625. Okay na yung 5 eighths. 3.75. 5 eighths x cubed. Plus C1x. Plus C2. Okay? So, ayan na. EIY. Okay. So, may EIY na tayo. Ayusin ko nga tong EIY prime. Gawan ko nga siya ng ano. Kasi kailangan pala natin ng slope eh. Nawala kasi sa isip ko kanina. Akala ko ano lang. Akala ko simpleng EI cantilever lang. Y prime ay yung 30x minus, simplify ko na lang to. 3.75 over 2. 15/8 na lang. 15/8 x squared plus C1. Yan na. Okay, boundary conditions. So, meron tayong, ano kasi, may Y prime na tayo, may EY na tayo, may EY na tayo, may slope and deflection na tayo. So, may boundary conditions. Hinahin natin at x equals 0, yung deflection ay 0. At x equals 0, ayan, deflection ay 0. So, ito lang pala yung magzi-0. Okay, so magiging EY0, so magiging 0 to, magiging 0 to, magiging 0 to. So, C2 equals 0 pala. Okay, next. At x equals 0, at x equals L or 12,
12 ba yung length? Yeah. Y equals 0 pa rin. No? So, masosolve na natin dun dapat yung, masosolve na nga ba? Y is 0, X ay 12, at papalitan ko na lang to. May 12 squared na to. Tapos ito x cube, may 12 cube. Yan, masosolve na nga natin yung C1. Minus 12. Paano mo sinasolve kapag ganyan? Yan, tanggal na si C2. Paano sinasolve kapag ganyan? Ang ginagawa ko dyan, 0 lang naman to eh. If solve, pwede naman. Pero wag na. Lipat mo na lang to. Magiging 5/8 12 cube. Okay, 5/8 12 cube nilipat. Then minus mo yung 5. Minus mo yung 15 times 12 squared. Negative 2. O, tapos divide mo by 12. Ay, di ba? Tama naman, di ba? So, 5/8 12 cube, lipat. Then, lipat tong 15 12 squared. Yan, answer. Divided by 12. Makuha mo na yung C1. Negative 90. Ayun, yung C1 ay negative 90. Ano unit niyan? That is kilonewton. Same yan ang unit sa slope. Wait nga. Saan nga ba yan? Ayun, EIY prime mo. Kilonewton. Ito ba ito ay kilonewton meter na to? O integrate mo pa. Integrate mo. So kilonewton meter squared, no? Tama. So kilonewton meter squared. Ang C2 ay magiging kilonewton meter cube. Okay, tama. Okay. So, sige. So lastly, at ano pa ba? Kailangan pa ba makuha? Yung sa deflection, tama ba? Kailangan natin ng C2. Ang C2 ay nakuha na natin, no? So bakit natin kakailanganin yung Y prime? Okay na pala, masasolve pala siya agad dun, no? Okay, kailangan ba natin yun, no? Kailangan ba natin yung sa slope? Kailangan natin kunin yung maximum deflection, eh. Oo nga, no? So, kailangan din pala. So, ang Y prime, double check nga natin. At X equals, bakit na-solve na agad dito yung ano? May nami-miss ba ako? 12 squared, 12 squared, 12. Wala namang bawas-bawas kasi dito eh. Unlike doon sa isa. Sige nga, let's use this. What if ito yung ginamit natin? So, ibig sabihin at X equals 12 pa rin. Y prime naman doon ay 0. Redundant lang ba to? Diba? Kasi ang slope naman doon ay magiging 0 eh. Magiging 0 yan. X equals 12. Same lang kaya sila? 12 to, tapos ito ay 12 din. Same ba sila? Okay, so 15/8 times 12 squared. Then minus 30 times 12. Parehas. Nag-ano lang. Negative 90 din ba yung kanina? So, ayun nga, redundant nga lang. Ganito pala yun. Ngayon ko lang na-encounter na may redundant. Okay. So, ayun na. Meron na tayong C1, C2. So, ano ba yung hinahanap ulit? Most near gives the location na maximum deflection. So, dapat iset natin na 0. Iset natin 0 yung slope. At y prime equals 0, ano yung x? At y prime equals 0, ano yung x? Pag 0 yung slope, di ba? Pag nag-0 yung slope, nandun yung peak.
yung vertex, maximum point. Ang daming term, no? C1 natin ay -90. Solve na lang natin yan. Ito magiging 0 to. Kaya ba yan? Dalawa pala, pero madali lang. Sige, rearrange nga natin. So, magiging 15/8 x squared, then minus 30. 15/8 x squared, then minus 30, then plus 90. Equals 0. E di may masasolve kang x. Yung isa ay, tingnan natin, dalawa pala yan, no? Since dalawang smooth equations, then quadratic. 15/8 ang A, tapos -30, and then 90. 12 and 4. Ayun, which makes sense. Oo nga naman. Bakit di ko naisip yun? No? Zero nga na, pag 12 nga naman talaga, nasa fixed end siya. So, wala talagang slope doon, di ba? Zero yung slope doon. At 4 meters. Then, x at 4 meters. Pero ito kasi, galing tayo from, hinge, from the simple support. Ano ba yung term doon ginamit ulit? At the simple support. Ay, counterclockwise movement at the simple support. So, from the simple support. From the simple support. So, ibig sabihin, 12 minus 8. 12 minus 4. That is 8. Ganun. Ito ay 15. Palabas na natin yan. Which of the following most nearly gives the maximum deflection? Di gamitan mo na. At x. Yeah. Gamitan mo na. At x equals 4 meters. Ito yung gagamitin kasi yan yung equation ko eh. So, ang y is y max. Ganun. So, ano yung gagamitin natin dyan? Ito yun. Ayan. So, EIY. So, tanggal na tong C2. Itong C1x, gawin na natin -90x. Yan na. Direct sub. Rekta na natin. 15. Yeah. 15 x squared minus 5/8 ng x cubed. Tama? 15x squared minus 5/8 x cubed minus 90x. Nakalimutan pa nga. Minus 90x. So, calc natin, x equals 4. -160. Ayun. So, y max ay -160 over AI. Ito naman ay kilonewton meter cube. Ayan siya. Ayan. Ayan, kilonewton meter cube. What if try natin kapag nag-start tayo sa fixed end, edi kailangan mong -160. Meron ba? Ito. -160 nga ba? Pababa nga ba siya? Oo. Since simply dyan, pababa talaga yan. Gumaganyan yan. Pag ganito yung yan eh. Pag ganito yung deflection. Pag ganyan eh. Negative pababa. So, ayun. That's it. So, sabi ko, try naman natin. What if nag-start tayo sa dito side? Gawin natin. Ibig sabihin, kukunin natin yung reaction dun. Duplicate ko na lang. Tignan natin yung difference nila. Dito ko na lang kaya ako. Ayan. Then, dito sa baba yung isang method. What if, wala ka? Wala. Di sumama. Okay.
Tinamad. Maski pag ano na lang yun, no? Ay, wala na. Anyway, gawin na lang ulit natin. Ito yung, yan. Tapos dito na tayo magkakat. Sa may, dito banda. So, ito naman yung di natin magagamit. Yung MO, no? So, ito naman yung magiging X natin. Tingnan natin ano yung difference nila. Ito naman yung magiging X. Tama? So, same values, same values. 15 kilonewton meter. Tapos 30. Tapos may reaction ka dito, pababa. May pababa kang reaction dito na, then 3.75 ba yun? 3.75. Yan lang naman, mag-flip lang naman yan. So sige, let's do it. EI ulit. EI, Y double prime, I, si moment. O take note, the base emission of forces along X, equal lang dapat yan sila. Di ba? Yung 3.75 yan. 3.75 din to, pero upwards. Ay, bakit kilonewton meter? Kilonewton lang yan. Force lang yan eh. Yan, may moment na tayo. Dito tayo mag-uumpisa. So, positive natin yung paganto. Basta pinapangiti yung beam. And positive clockwise. Okay? So, that will be 3.75x. Yan. Bawas natin yung 15. Lagay natin sa x raised to, no? 3.75 times x minus, oh, yeah, minus neto. Tama? Ayun lang. Yun na yun. Then, integrate na natin para sa susunod. Pag integrate natin yan, integrate natin to, so maging EI, Y na lang, Y prime. That will be 3.75 times x squared over 2 minus 15x pala. X raised to 0 yun eh. So, ngayon pa lang siya mag-15x. Tama? Then, syempre, constant of integration, first integration yan, C1. Okay, okay na ba yan? Wait, aayusin natin eh. Duplicate ko na lang, lagay ko dito. Hindi sumama yun. Bakit di ka sumama? Okay. 3.75 over 2, 5/8 ba yun? Yun ba yung 5/8? 15/8 pala. 3.75 over 2, 15/8. Tama? Limutan ko ulit. 15/8 ng x squared. 15/8 ng x squared. Ayan, then minus, ayan, as is lang. Minus 15x. Ba't nawala yung ano, plus c? May sulatan ko ba? Nabura ko lang. C1 plus C1. O, tama. Yun na yun. Integrate natin. Duplicate ko lang muna. Para katulad nung sa kanina. Tapos integrate natin. Integrate. Integrate. Maging EI. Y na lang to. This will be 15/8 times x squared. X cubed na pala. Over 3. No? 15/8 minus 15 times x squared over 2. And plus C1x plus C2. Ayan na. Simplify. 15/24. 15 divided by 3, 5/8. Ito na yung 5/8. Pares lang sila. So, EI
y ay 15 divided by 3, 5. So, 5/8 yan. X cubed minus 15 divided by 2, 7.5. X squared, tama ba? Plus C2, C1x plus C2. Tama naman, 15x. Okay. And then, ayan na, by boundary conditions, unahin natin, at x equals 0, y equals 0. So, ito yung sinasabi ko, na magiging 0, 0 lang din yan sila. Y muna tayo. At x equals 0, y equals 0, y equals 0, x equals 0, x equals 0, x equals 0. So, ayun, C2 ay 0 ulit. Lagi naman yan, di ba? Pero not most of the time. Di as in, laging-lagi. Pero most of the time. Then, ito, para sa slope. O, di mag-0 din yung C1. O, yun yung maganda kapag magiging fixed nga. Ayun nga, tama nga lang pala. Once na may fix, prop man yan, prop or cantilever. So, at x equals 0, tama, x equals 0, y prime is also 0. So, ayun cancel Piliin mo na lang alin mas mabilis kumpara sa kanina. Y prime 0, x equals 0, x equals 0. Therefore, yung C1 natin ay also 0. Ibig sabihin, ito na yung equation natin. Pero, slope muna pala. Since sinahanap sa atin yung maximum. So, kailan 0 yung slope. At x equals 0, x equals what? X equals what? So, y prime equals 0. Tama ba? 15/8. Ayan. Then, wala to. Ang bilis lang na ito. Ito mabilis mo makita. Which makes sense. Mas maganda ganitong format. Kasi x squared x yan. Pwede mo i-factor out si x. 15/8. Pag finactor out ko sa x, so maging x na lang to minus 15. Na-factor out ko sa x. Ibig sabihin nun, x equals 0 and when ito equals 0. So, ilan yan? That is when x is ilan? X is 8. Makikita mo na agad 15/8. Ano yung substitute mo dito para maging 0 yung buong yan? So, di ba? Pag 8, 15/8 times 8. So, cancel sa 8. 15 minus 15, 0. So, doon natin nakita at x equals 8 meters from the fixed end. Ayun, 18 meters from the fixed end. Ito, straightforward lang. Kanina 4 meters from the simple support. Ito, 8 meters from the fixed end. So, para makuha mo yung deflection, ito na yan. So, ibig sabihin, ito na, may value na tayo ng at x equals 8 meters, y is y max. Maximum yung deflection dun. So, okay na yan. Tanggalin na lang natin C1, X2 at wala naman yan sila. So, ang y max natin ay, siyempre, negative dapat yan. 5/8 ng x cubed. Then, minus 7.5 times x squared. Ang x dapat natin ay 8 na this time. Same, negative 160 over AI. Unit ay kilonewton meter cube. Ayan, dito dapat yung negative, di ba? Yung standard na format. Ayun, that's it. There we go. Una, ginamitan natin parehas. Superposition para makuha yung R. Ito, ginamitan natin. Superposition. Then, pag usapang deflection mas maganda mag-DAM. Iksi lang yan, Iksi lang yan. DAM na lang. Ayan. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.